This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini mga dagkong balita karong Lunes. 72 anyos nga asawang yaw-yawan, gitigbas patay sa bana. 50 katrabahante apektado sa pagronda sa Puguhab, gitabangan sa Peso Lapu-Lapu. 2024 bar exam naghihimo sa Saka Universidad sa Cebu City, gisugda na. Mga Subuanong dance sport team, midaog sa international competition. Ini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Magandang hapon, kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak, ang buktong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan, Sugbo, ako si Alan Domingo. Tungod sa giingong kayaw-yawan sa 72 anyos niya asawa, 73 anyos nga bana mitigbas patay nini silang panimay sa Barangay Kalumpang dito sa lungsod sa Uslob. Ang report ni Femari Dumabo. Nakaangkon og mga sama dinong gaban og tinigbasan sa dakilang bahin siyang lawas kining 72 anyos nga asawa. Patay na kini nakitaan sa ilang mga anak sa ilang panimay sa Barangay Kalumpang lungsod sa Uslob. Ang suspitsado sa pagpatay ang 73 anyos ra usab niyang bana. Kinsa miikyas human sa pagpatay nitong Setyembre 7 Sabado sa kadlawon. Apa na sikop sa dakbayan sa Mandawi gahapon Domingo sa buntag. Ang pasangil nga way tarong kinatugan ang banang suspitsado tungod sa kayaw-yawan siyang asawa nga mo'y nakapuno na kaniya. Mahal ta siya dapat nakitabo naman ko na ron. Sobrang kayaw-yawan din, nabungol ako. Although meron na silang mga dating mga pag-aaway, misunderstanding, but this time napuno siya kasi dumating na rin sa point na hindi na raw siya makatulog. Gawa ng mga mga yaw-yaw. Giangkon sa kamagwangang anak sa magtiayon nga gibuwag na unta nila pagpuyong ila mga ginikanan aron kalikayan ang lalis ug pagdinapatay. Apa niya itong higayuna, gipili sa asawa nga matug sa balay nga gipuy-an siyang bana. Matod sa kamagwangang anak, mapasaylo man nilang amahan apan pasakaan jud nila kini og kasong parricide. Desisyon namo sa kami nga upat ka man nagsuon sir, naka-decide gyud may nga amo yung pasakaan siya og kaso sir. Aron siya bilanggo yung sa person. Ug may pasaka ang kasong parricide batok sa 73 anyos ka suspitsado. Uban ni Clans Gabutin o Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. 60 anyos nga namadlong sa usab nga paryente nga nagpasaon ang gipusil kinsa natapsingan sa bala siyang tiyan. Ang detalye sa akong report. Kini ang samad sa tiyan nga naangkon sa biktima human giingong gipusil sa iyahang silingan nga kadugo raw sab niya sa sitio Kadasig, Barangay Tisa, Dakbayan, Sugbo. Tungod kay adlaw Domingo, gustos biktima nga magpahuway apan ang iyang paryente kuno nagpatugtog usab og music. Tungod sa kalagot, gibatos biktima ang balay suspek nga sangpot sa komosyon. Nikuha ang suspek og pusil o gipaboto. Nakalihay ang biktima hinungdan nga wa maintimano og tapsing lang sa tiyan ang iyang naangkon. Daling nakasibat ang suspek. Dahil naman sa galit ng suspect, pumasok sa bahay, yung pagbalik na, paglabas, may dala ng baril. Diretso binaril yung Buti na lang, natamaan siya, pero please lang. Ano sila mag-away, nilabot na lang, masuko, kapag doon, yagon. Kung may nakutrahon sa nakurabsagdan. Samtang ipinayag sa asawa sa suspek nga dili tinuod nga gipusil sa iyang bana, ang biktima kinsa naigo lang kuno sa puthaw nga koral sa ilang panimay atol sa komosyon. Sakto raman to yung kaya sounds. Di makaingot nga kusog kaayo. Sabaan na gito siya kay nakainom ba. Kasong frustrated homicide ang ipasaka batok sa suspek apan posibleng magkasinabot ang biktima o ang suspek tungod kay kadugo raman sila. Okay na yung condition ng victim at the same time, identify natin. So, hinintay na lang natin kasi may manifestation na mag-surrender daw. Hintayin na lang natin yan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga trabahanteng Pinoy sa Tourist Garden Hotel ug laing 5 pa ka mga patigayon sulod sa compound sa mga hotel. Gitinguha sa Peso Lapu-Lapu nga matabangan sa Dole 7 pinaagi silang livelihood assistance. Tiluan meron din na doon ay live update kabahin ini. May.
Landulan sa 50 ka mga trabahanteng Pinoy ang apektado sa pagkahunong sa operasyon sa Tourist Garden Hotel. Napo kanila ang nagpabilin pa karon sulod sa compound tungod kay kitahasan sila sa paglimpyo sa 13 ka mga edipisyo sulod sa hotel compound nga gipaubos sa Provisional Asset Preservation Order sa Provincial Anti-Organized Crime Commission kon PAOCC. Usa si Liza, di tinuod nga pangan, sa mga waitress sa Chinese restaurant sulod sa Tourist Garden Hotel compound. Sa dulan usa ka tuig niyang pagpanrabaho sa mga restaurant, wa siya makabantay nga may mga pogo operation sulod sa compound o unsa mang illegal nga kalihukan. Wala man mi kakuan ano mo. Kay bawal man mi mo kung asa mi na assign adto ra man jud mi. Apaning nahitabong kalit nga pagkasira sa iyang gitrabahuan, wa siya mahimo kundi ang pagpangita na lang usab og laing panginabuhian. Mabalik ra kog Toledo kay especially nag-abang ra ko, wala na ko'y kabayad sa akong abangan. Uli na lang kog Toledo. Subay niini, nakig-alayon gilayon ang Peso Lapu-Lapu sa Doli 7 ug sa HR sa Tourist Garden Hotel aron mapaubos sa profiling ang mga apektadong trabahante. Matod ni Kim Francisco, Peso Manager sa Lapu-Lapu City, base sa gipahibaw sa HR Manager, moabot sa 50 ang mga trabahanteng Pinoy sa tanang patigayon sulod sa Tourist Garden Hotel compound. We want to know kay basin og madayon gyud no nga ma-close gyud ang company. Then we can also provide them some alternative like livelihood program o possibility nga ma-endorse nato sila sa laing mga companies. Nasayran usab sa Peso Manager sa Lapu-Lapu City nga ang naasoy mga trabahante nahatagan na hinuon sa ilang sweldo sa tibok buwan sa Agosto ug nahatagan na usab sila sa ilang 13th month pay. Kahinumduman, Agosto 31 sa hapon, adlaw sa ilang pagpanweldo, natunong usab ang gihimong joint rescue operation sa Interagency Task Force sulod sa Tourist Garden Hotel compound. Since closure of business magini siya, so needed gyud ang separation pay. However, di naman ma-contact gyud ang owners is because na may mga legal processes nga gi-undergo karon ang mga owners. So there is no assurance, it appears there is no assurance nga matagaan pa din sila og separation pay, not unless siguro national government will take into consideration. Sa pikas bahin, gitataw ni Mayor Junard Ahong Chan nga wala mi-apply og permit sa City Hall alang sa pogo operations ang niusa sa mga patigayon sulod sa Tourist Garden Hotel compound. There is only one application na abot diri sa among office, which is kanang nasa City Times Square. They apply for legal pogo. But since they don't have the permit coming from PAGCOR, wa gid mi ka-issue. Lan sa dulan 50 ka mga apektadong trabahante, 16 pa lang kanila ang nakabisita sa Peso Lapu-Lapu ug napaubos sa profiling sa Doli 7. Hinuon matod sa Peso Lapu-Lapu, bukas gihapon sila alang sa nahabiling 30 pa ka mga trabahante aron usab ma-endorse sila ngadto sa Doli 7 alang sa livelihood assistance ug sa DSWD alang sa financial assistance. Samtang matod sa NBI 7, ang PAOCC na ang musweldo sa nahabiling napo ka mga trabahante sulod sa hotel compound. Lan? Okay, daghang salamat, Loan Merondina. Gisugdan na ang tulo ka adlaw nga schedule sa 2024 bar examination dinhi sa Sugbo. Kadlawon pa lang kagahapon, puno na kining kilid sa usa sa kadaan pipila ka metro gikan sa universidad. Makita ang nagtapok ka mga tawo nga nagpaabot sa 1,200 bar exam takers padong sa University of San Jose Recoletos Basag Campus. Ang USJR Basag Campus ang nag-inusarang venue sa bar exam sa Sugbo karong tuiga. Mga nagkadayang grupo ang nagpakita silang suporta sa mga partakers. Kinina ang naandan nga tradisyon sa una o katapusang adlaw sa bar examinations. Alang sa seguridad, tanang examinees nagdala og transparent bag ug silang tanan miagi sa inspeksyon sa wa pa makasud sa universidad. Gipakatab ang mga pulis, traffic enforcer o mga barangay tanod sa palibot. Aduna usay naka-standby nga mga ambulance for emergency. Sa September 11 o 15 ang ikaduha o katapusang schedule sa bar examination karong tuiga.
Gihandom karong adlaw Sugbo ang ika-146 ka kasumaran sa adlaw na tawhan sa Grand Old Man of Cebu. Kani President Sergio Osmeña Sr. usa ka programa ang gipahigayon sa Osmeña Boulevard nga gitambungan sa mga opisyal sa Dakbayan sa Sugbo ug mga miyembro sa Osmeña Clan. Ana usab ang masakop sa PNP ug AFP nga mihimugan salut. Dayon ang paghalad og buwak sa marker nga nahimutang sa intersection sa Lapu-Lapu Street ug sa Osmeña Boulevard. Nasairan nga gideklarar nga non-working holiday ang September 9 isip pag-ila sa ikaupat ka presidente sa nasod. On behalf of the Osmeña family, we would like to extend our deepest gratitude, and our sincerest thanks to each and every one of you for coming here this morning to honor Lolo Sergio. Okay mga kapuso, ato makita karon ang kahimtang sa ato ang trapiko diyan dapita sa may Pariulos dinis Dakbayan Sugbo ini mga orasa hapsay pag kay mga sakinan ng dagan sa atong karsada ni mga orasa mga kapuso. Kini ug uban pang mga balita sa pagbalik sa Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Abli na pagbalik ang nailang Pungko Store sa Mandawi City nga mipatuma nagkabag-uhan human sila gibadlong sa local government unit. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Sadya og lagsik na sa pagbalik kini mga pungko stalls atubangan sa dakong universidad sa reclamation area sa Mandawi. Human sa mutulo ka semana nga pagpanira, nag-operate na sila dihang nakatuma na sa mga rekisito sa Dakbayan. Gani giplastada na ang mga permit aron daling makita sa mga tao. Aminado mga gagmayng negosyante, apektado sila dihang gipasirhan sila sa Business Permit and Licensing Office ug daghan ang nangita. Apan nakasabot sab sila sa gihimo sa syudad. Lipay na gyud na, daghan na nga una. Lipay sad mi kay para maka sa namong financial ba nga adlaw-adlaw. Piktuhan gyud to sa tulong. Piktuhan gyud kay sir. Oo, nga naman. Eh wala may tinda. Ang mga manindahay ug staff babantayan nga naka-face mask na ug nag-hairnet. Kinang gimando kanila sa taga City Health Office aron masiguro ang kalimpyo sa dapit. Na-check up ug na-x-ray na sab sila ug doon na tagsa-tagsa nga mga health cards. Nag-medical naman ni ma'am? Man na. Nagpa-health card nami. Health card yun. Ito bang nasinado mo daga nangita? Oo. Palaw. Nakalitan sila kayo, doon sila kamantay nga na 1,000 metri daw. Sama sa gihapon himalitan sa dapit ang mga pungko favorites. Sama sa ginabot, ngoyong, crab meat, dynamite, ug uban pa. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. 14 ka mga mananagat sa Lapu-Lapu City ang na-rescue sa mga personnel sa Coast Guard Cordova Substation. Lapu-Lapu City DRRMO ug Marigondon, bantay dagat kagahapon sa kadlawon. Nagkasugat og engine trouble ang gisakyang motorbangka sa mga nanagat samtang naglawig sila. Sa kadagatan sa Marigondon, ang bantay dagat personnel sa Marigondon nga si Jason Inidira ay nakadawat sa tawagikan sa mga mananagat o gitaho usab tayo niya kini ngadto sa personnel sa Coast Guard o sa Search and Water Rescue personnel sa Lapu-Lapu City DRRMO. Luwas nga nakadunggo sa pantalan ang 14 ka mga mananagat human gibira sa laing fishing vessel ang ilang motor bangga padong sa pantalan. With the cause engine trouble, ongoing pa yung investigation kung unsa ang cause engine trouble, ma'am. Usa ka 19 anyos lalaki ang nalawas human nabantayan
nga naubos sa bahin sa Guadalupe Bridge sa Barangay Capitol Site, Cebu City. Alas 6 ganang buntag nakadawat ang Abiliana Police Station og alarma nga dunay nakita ang tao ilawom sa bridge. May samad kini siyang ulo nga ginawaang naigo sa gahi nga butang. Diha natagak siya sa taytayan og daling na rescue sa mga responders o ginala sa Cebu City Medical Center. Masakop sa Highway Patrol Group kung HPG-7 gibansay sa mga personnel sa Land Transportation Office LTO-7. 12 kanila mga bag-o sa unit ug mipaubos sa seminar isip rekisito aron mamahimong deputized agent sa LTO-7. Samtang ang ubang masakop sa HPG-7 mipaubos sa refresher course aron masayod sa mga bagong palisiya sa LTO. Samtang mga personnel sa HPG-7 sa ubang dapit sa Region 7 mitambong pinaagi sa online. Matod ni Police Lieutenant Colonel Welbert Parilla, Regional Chief sa HPG-7, nga pakikalayon usab sila sa pagpatuman sa no plate, no travel policy. Nihimo sila og mga clarification sa palisiya. Ilabi na gilugwayan hangtod sa Disyembre 31 ang pagpatuman sa bagong lagda. Yan ko ni Parilla nga base silang obserbasyon sa agad mga motorsiklo. Walay mga plate numbers. I-advise ang ato ang in every checkpoints nga atong gihimo kung doon na tayo masita nga walay mga plate numbers ato silang gi-advise nga ilahag yung i-secure na ang ilahang mga plate numbers because ang LTO is really working hard also nga ma-provide or mahatag na ang mga plate numbers, assigned plate numbers, especially katong mga sakyanan nga doon na mga assigned plate numbers. Dinigapon Siyudad Sugbo na rescue sa kapulisan sa Labangon Police Station 10. Pinanguluhan ni Major Iranio Regidor ang sa minor de edad. Samtang nakaikyas ang 21 anyos kauban sa minor de edad nga giduhaang nanulis o duha ka matinunan niadtong Domingo alas 3 kadlawon sa Guadalupe Village, Barangay Punta Princesa, Siyudad Sugbo. Ang mga biktima na gidad og 15 anyos o 18 anyos nga giduol sa duha ka mga suspect og gipangtiunan og armas og mideklarar nga tulis. Nagkuha sa matulisan ang cellphone sa duha ka mga biktima og daling misibat sakay ang motorsiklo. Nagpakitabang dayon ang mga biktima sa Labangon Police Station og ilang follow-up operation na rescue ang usa ka minor de edad apan nakaikyas ang usa. Na-recover sa kapulisan ang cellphone sa duha ka mga biktima og nakuha sab og kalibre 38 revolver ang duha o adunay duha ka mga bala ang naasoy minor de edad. As the public, kung meron diyang na hold up, not in our area or even other police stations, to encourage, no, pwede sila magpunta dito para identify nila kasi may kasamahan tong minor na to eh. Gatusan ka mga deboto sa mahal nga Birhen Maria ang misalmot sa tinuig nga Walk with Mary gahapon sa kadlawon atol sa pagsaulog sa adlaw na tawhan sa gila ni Mama Mary. Gilibot sa kadalanan Cebu City ang mga canonically crowned images of Cebu. Naglakip ka ng Nuestra Señora de Guadalupe de Cebu, Nuestra Señora de Regla, Patrocinio de Maria Santissima ug Señor Santo Niño. Lakip sa gipangtungtong sa nakadiyang mga karosa ang 15 ka mga imahin sa nakadiyang titulo sa mahal nga Birhen Maria. Sa pagkalasay sa buntag, gisunod dayon ang Santos nga misa nga gipanguluhan ni Cebu Auxiliary Bishop Medipil Dodong Villones. Siyang wali iyang giawhag ang mga laiko nga himong sumbanan ang mahal nga Birhen Maria kini alang sa malinawon nga pagpuyo ug aron makatabang sa uban. Our most beautiful birthday gift kang Mama Mary is to follow her style of being opened to God. And when we are open to God, miracles will be unleashed in our families, in our relationships, in our local church, and in our communities. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nanghingusog karon ang Talisay City Police sa pagbukod sa mga tao kinalambigit sa pagpangawat nga posibleng musiaw na usab nining Vermonts.
Duha ka lalaki nalambigit sa pagkarnap og motorsiklo ang nasikop. Anita ni sa report ni Femari Dumabo. Nasigop kining 34 anyos nga taga San Nicolas proper sa Dakbayan sa Sugbo ug 33 anyos nga taga Alaska Mambaling sa Cebu City. Nasakmit gikan sa duha ang motorsiklo nga gikarnap sa Barangay Poblasyon Talisay City. Matud pa sa biktima nga samtang nagpark ginungan siya sa duha ka suspetsado og nanion og armas dayon kuha sa iyang motorsiklo. Pagkaugma, midangop ang biktima sa Talisay City Police human makit-an niya ang motorsiklo nga gimaniho sa mga suspetsado. Hinungdan nga gihimo dayon ang hot pursuit operation ug nasikop ang duha. Nasakmit gikan sa duha ang usa ka dilisensyadong 38 kalibre nga armas o gidudahan nga shabu nga mobalor sa dulan 50,000 pesos. Mato di Police Lieutenant Colonel Epriang Paguyod ang hepe sa Talisay City Police Station nga kining mga kawatan posibleng mugara ning Burmas nga usa karon sa ilang gitutukan. Maside sila ng may biktima, may opportunity, yun, doon sila umi-strike. Kadalasan po na ginagawa nilang pag-strike is doon sa mga lugar na walang masyadong tao sa madilim. Painomdom sa kapulisan ngadto sa publiko nga sa mga adlaw nga holiday sa long weekend tinsagad sa mga tawo manuroy ug tungod diini mabiyaan ang ilang mga panimay nga siguro doon nga di basta makasulod ang mga datong elemento sa ilang panimay. Ug nihangyo ang kapulisan sa mga mabiktima nga itaho dayon kadila ang krimen aron dali nilang marespondihan o dili lang i-post diha sa social media. Obani Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Sa unang adlaw sa pagbuka sa NCAA Season 100 sa Game 1, nadipinsahan sa Season 99 defending champions San Beda Red Lions ang Season 100 host school ng Lyceum Philippines Pirates sa score 7-9, 6-3. Pinag-usab ang Benilde Blazers batok sa Mapua Cardinal sa Game 2 sa score 7-8, 6-5. Win number 1 usab alang sa San Sebastian Stags versus Litra Knights sa score 91-84. Overtime victory usab alang sa Emilio Aguinaldo College Generals nga bidawog batok sa Arellano Chiefs sa score 87-80. Sa NCAA Season 100, masaligon si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon nga subling mulabaw ang kakugi o kaligon sa mga student athletes. While struggling in the midst of a pandemic, GMA Network took a leap of faith to be the official broadcaster of the National Collegiate Athletic Association. At that time, we had been filled with apprehension because the schools have not fully opened their doors to students for regular Mga tinunan sa elementary ug high school sa Lapu-Lapu City ng hakot og medalya atol sa Korea Dance Sports Organization World Cup Open. Ato silang ila-ilahon sa report ni Luan Merondina. Latin Cha-Cha Rumba o Solo Latin, gipamatud-an ni ining 8 ka mga tinunan sa Lapu-Lapu City nga hawod gayud sa dance sport ang mga Pinoy. Wa ang anga sa 14 anyos nga si Euniji Yulom, grade 10 student sa Paho National High School ang iyang kadaugan. Kay 8 gayud ka mga gold medal ang iyang gihakot sa solo modern and standard category. Kinibisan pa man kung last minute na siya og ang iyang trainer nakahukom nga mag-solo category siya kay di madayon pag-uban kaniya sa Korea ang iyang partner kay nagkaproblema kini sa passport. Ang pag-perform nako kay namadyo ko'y partner kanang gigunita nasa ko'y i-lead kay hang ako ang sayaw kay kuan man siya kanang leading man ako may mag-lead as a partner ming duha. So murag nadyo ko'y adjustment ato kay ako ara man solo mura ra ko kanang mura ra ko ako ra isa ba niya awkward sad kay kung mag-practice ko ari. Sukwahi kang Euniji nga nakapangandam nga may partner ang grade 5 student sa Mactan Air Base Elementary School nga si Sofia Marian Iguanon napugos pag-practice nga walay partner. Apan bisan pa man niini, nakuha niya ang 3 ka bronze medal sa Solo Latin Samba, Solo Latin Rumba ug Solo Latin Cha-Cha Samba category. Nangita man jud ko partner ato then wala man jud ko'y nakit-an. Unya tagbang misig pangitag partner ato. Naaman ko'y partner ato pag last year. Then iundang man daw siya.
maoto. Then sige na lang kog practice, sige may practice ang mong trainer. Solo usab nga nang harus og medalya ang 13 anyos nga tinunan sa Marigundo National High School nga si Elizabeth Joy Bolo. 5 ka mga gold, 6 ka mga silver ug 2 ka mga bronze medals ang iyang nakuha sa solo Latin and standard category. Samtang sa couple ballroom waltz tango category, nalangkat nila ni Thani Kisha Vintic ug Mark Rizzi Plantar ang gold medal. Ug pareho usab silang nakalangkat og silver ug bronze medals alang sa solo ballroom tango ug solo ballroom waltz. Gold medal usab ang nalangkat nila ni Riza Tumalip ug Michael Hasildo sa Latin Cha-Cha Rumba couple category. Nakalangkat usab sila og silver ug bronze medals sa parehong solo samba category. Samtang ang solo performer nga si Jerafil Katagkatag mihakot og 3 ka gold medal sa Cha-Cha Samba ug 2 ka silver medal sa Rumba ug Jive. Ang naasoy mga tinunan nangandam na usab alang sa laing dance sport competition sa nasud sa Vietnam karong Oktubre 5 ug 6. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina. Balitang Misda. Duha ka low pressure area ang gibantayan karon sa Pag-asa ang usa na kasulod sa Philippine Area of Responsibility ug katapusan kini nasigpatan mga 1,155 kilometers east sa northeast sa extreme northern Luzon. Samtang laing LPA anapas gawas sa Philippine Area of Responsibility may gilayon 2,810 kilometers sa sidlakang bahin sa eastern Visayas. Matod sa Pag-asa, parehong may posibilidad ng mamahimong bagyo ang naasoy duha ka mga LPA apan base usab sa tropical cyclone street potential pero usab nga minus ang tsansa nini nga mulandfall sa Pilipinas. Inoon kay birahon niini ang hangin nga habagat. Sugod karong Huwebes, masinati na ang igo-igo ngadto sa kusog nga mga pagwan ug igo-igo hangtod sa kusog nga paghuro sa hangin nga mamahimong musangpot sa mga dagkong balud. Iya sa atong latest forecast and assessment, dili lang Visayas na ay portion of Mindanao, portion of Luzon, makasinati kining epekto sa nakita nato na enhanced habagat. But today up to Wednesday is generally fair weather pa ang Visayas. Daw New Vilmark ang atong mapaminaw sa bago niyang awit nga dalit kanatong mga kapuso. Naanda natong mapaminaw ang maoy side ni Vilmark pinaagi sa pagsuwat sa kanta. Apan this time, inspired sa gugma ang batanong Sparkle Singer. Ang Ojo ubos sa GMA Music nga mamahimo na mapaminaw sugod niya atong September 6. Gani nalakip sa top 20 ang iyang bagong single atol sa pagpagawas niini sa iTunes PH. I'm so excited for you guys to hear my newest single Ojo, and you can follow me on all my social media accounts at Vilmark Piray. Kami ang GMA Regional TV Balitang Misda kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon, mga kapuso.